Nang umalis na si Chuchu, agad naman na tumayo si Joe Fan ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na ganito pala kaganda ang mukha ng babae na ito. Nasabi niya rin na sa tingin niya ay siya na ang pinakamagandang babae na nakita niya sa kontinenteng ito. Naisip rin ni Joe Fan na kahit sa nakaraang buhay niya sa Holy Land ay wala siyang maisip na kasing ganda ni Chuchu. Ngunit biglang naalala naman ng ating bida ang kanyang layunin na makuha ang Booty Roots na ito. Kaya sa tingin niya ay magiging mahirap na para sa kanya na makita ulit ang babae na ito dito. Kaya nainis na lang ang ating bida sa sarili niya dahil nawala sa kanya ang kanyang layunin dahil lang nagulat siya sa magandang mukha ni Chuchu. Lumipas ang 3 araw, dumalaw naman ang magkapatid sa bahay kung saan nakatira ngayon si Joe Fan. Ngunit dahil walang sumagot sa tawag nila, pumasok na lang silang dalawa sa loob at doon nakita nila na tahimik na nagpapahinga ang kaibigan nila. Agad naman na natuwa si Tienba dahil nakita niyang ligtas na ang kaibigan niya matapos ang 3 araw nilang paghahanap sa kanya. Ngunit bigla namang tumilapon si Tienba nang gamitin ni Joe Fan ang kanyang bagong teknik sa kanya. Naisip rin ng ating bida na dahil sa lason at Booty Roots na naipon sa kanyang katawan ay lumakas na ang antas ng cultivation niya. Sa ngayon ay nasa antas na siya ng 2nd layer ng Bone Forging Realm. Ngunit ang lakas ng kanyang katawan at ang kanyang bilis ay kasing lakas ng Master na nasa antas ng Heavenly Realm. Binati ni Joe Fan ang kanyang kaibigan dahil nagpunta pa siya rito kahit na isa lamang siyang mahinang bata na nanggaling sa third-rate na pamilya. Ngunit agad naman na sinabi ni Tienba na itigil na niya ang pagpapanggap niya at huwag na siya nitong lokohin pa. Sinabi rin ni Tienba na ang bahay ni Joe Fan ay parang kakaiba dahil nang sinubukan niyang pumasok dito ay bigla niyang naramdaman na parang may sumuntok sa kanya. Tumawa naman ang ating bida at kanyang tinanong ang kaibigan niya na sino ang nagsabi na maaari siyang pumasok sa loob ng wala ang pahintulot niya. Sinabi rin ng ating bida na sa loob ng 3 araw ay nagpapagaling siya ng kanyang katawan kaya nilagyan niya ng isang defensive formation ang bahay na ito upang walang makapasok na tao sa loob nito. Nagulat naman si Tienba nang marinig niya ito at tinanong niya ang ating bida kung kailan pa siya natuto nito. Nagsaad rin si Tienba na kung hindi lang dahil sa ginawang pagtulong ng ating bida sa kanila ay iisipin niya na hindi si Song Yu ang kausap niya ngayon. Nagduda rin si Tienba dahil sa 3 taon lamang na hindi nila pagkikita ay talagang malaki na ang pinagbago ng kaibigan niya pagdating sa lakas nito. Ang malala pa ay mas naging magaling pa siya pagdating sa paggawa ng mga gamot at ngayon ay marunong na rin siyang gumawa ng isang formation array. Kaya para sa kanya ay talagang kakaiba ito. Agad naman na sinabi ng ating bida na tigilan na ni Tienba ang pagbibiro sa kanya, dahil noong kabataan pa nila ay walang kwenta lamang ang ginawa nila. Ngunit dahil sa tulong ng kanyang ama ay natutunan niya ang lahat ng ito kaya narating niya ang ganitong antas. Agad rin na sinabi ni Joe Fan na kailangan na nilang kalimutan ang nakaraan at dapat nilang tanggapin kung ano ang meron sila ngayon. Nang marinig ito ni Tienba ay nahiya naman siya kaya sinabi na lang niya na gagawin niya rin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapalakas ang sarili niya upang maging kasing lakas niya ang kaibigan niya. Ngunit naisip naman ni Joe Fan na kahit pa magpalakas si Tienba ay Heavenly Realm na lang ang pinakamataas na antas na maaari niyang marating dahil sa mahina niyang katawan. Kaya nasabi na lang niya na walang tao ang magiging malakas lamang dahil sa sipag. Ngunit napansin naman ni Joe Fan na mukhang desidido na ang bata na ito sa kanyang nais gawin kaya hinayaan na lang niya ito. Bigla namang naalala ni Tienba ang babae na kasama ng ating bida kaya tinanong niya ito kung nasaan na ang babae na iyon. Dagdag pa niya na pinanggako sa kanila ni Chuchu na ililigtas niya ang ating bida ngunit hindi siya makapaniwala na nagawa niya nga ito. Bigla namang nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Joe Fan at kanyang nasabi na mahabang kwento ito kaya hindi na niya ito sasabihin. Nagsaad rin siya na isang malaking pagkakataon ang binigay sa kanya ni Chuchu kaya kung magkita man sila muli sa hinaharap ay magpapasalamat siya dito. Ngunit sa isip ng ating bida ay nais niyang makuha ang Booty Roots na ito ng sapilitan kung magkita man sila ulit ng babae na ito. Nalungkot naman si Tienba nang marinig niya ito dahil sa tingin niya ay broken-hearted ang kaibigan niya dahil dito. Kaya sinabihan na lang niya ang ating bida na huwag na siyang malungkot. Nagsaad rin siya na maaaring makakita pa siya ng ibang babae na mas maganda pa sa babae na ito. Bigla namang nagsaad ang ating bida na kung tapos na ang dalawa sa pagbisita ay maaari na silang umalis dahil nais niya pang magpagaling. Bigla namang naalala ni Tienba ang nais niyang ipaalam sa kaibigan niya. Sinabi rin niya na nais niyang malaman ang kalagayan ng ating bida ngunit may ibang dahilan pa kung bakit sila nandito. Kaya agad na hinawakan ni Tienba ang kamay niya at kanyang sinabihan ang ating bida na kailangan niyang sumama sa kanya upang makita niya ang bagay na ito.
Nagtaka naman ang ating bida kung anong pakulo na naman kaya ang nais na ipakita sa kanya ng kumag na ito. Ngunit dahil wala rin naman siyang ibang gagawin ay nagdesisyon na lang siya na sumama muna sa kanya. Matapos ang ilang sandali na paglalakad ay narating ng tatlo ang pinakasikat na tore ng Huayu Tower, ang Qinghua Tower, kung saan makikita ang may-ari nito na si Kai Qing. Kaya napatanong na lang si Zhou Fan sa kaibigan niya kung bakit sila nandito. Agad naman na sinabi ni Tianba na sa nagdaang mga araw ay maraming tao ang naghahanap sa kanila. Ang rason nito ay ang gulo nangyari sa kanila kasama na ang disciple nila na si Dandan. Kaya nais niyang kausapin ang headmaster ng tower na ito upang maresolba na ang kanilang problema. Dagdag pa niya na sa lahat ng tower master, si Tower Master Kai Qing ang pinakamadaling kausapin sa kanila, kaya sila ay nandito. Natawa naman si Zhou Fan dahil alam niyang ginagamit lang ng Tower Master ang pagkakataon na ito upang malaman kung ano ang tunay niyang pagkatao. Alam niya rin na kung nais talagang tumulong ng babae na ito tungkol sa hindi pagkakaintindihan na ginawa ng kanyang disciple na si Dandan ay matagal na niya itong ginawa. Ngunit naisip rin ni Zhou Fan na magandang pagkakataon na rin ito para sa kanya dahil nais rin naman niyang makausap ang headmaster ng tore na ito. Gusto niya ring malaman kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito matapos niyang talunin ang disciple ni Elder Yan na si Yan Fu. Pinuri ng ating bida ang gustong gawin ng kanyang kaibigan at kanyang nasabi na talagang maganda nga na makausap nila ang Tower Master na ito. Kaya inutusan na niya ang dalawa na kailangan na nilang pumasok upang matapos nila agad ito. Matapos ang ilang sandali ay agad nang kinausap ng tatlo ang mga bantay ng tore na ito. Nagbigay galang rin sila sa mga bantay at hiniling niya sa mga ito na nais nilang makausap ang Tower Master. Natawa naman ang isang bantay dahil ngayon lamang niya nakita ang isang second-rate at third-rate na pamilya na nais makausap ang kanilang Tower Master. Kaya tinanong niya ang mga ito kung bakit naman niya kailangang gawin ito. Nang marinig ng ating bida ang mayabang na pagsasalita ng mga bantay na ito ay bigla naman niyang tinanong ang mga ito kung kilala ba nila si Dandan. Agad naman na nagtinginan ang dalawang bantay at kanilang sinabi na ito ang kanilang sect sister, kaya tinanong nila ang ating bida kung kilala niya ba ito. Nagsaad rin siya na kahit kilala nila ang kanilang sect sister ay mali ang napuntahan nilang tore dahil nandoon nakatira sa Dudan Tower ang kanilang sect sister. Nagsaad naman si Zhou Fan na hindi siya nandito upang gamitin ang koneksyon na ito upang makapasok. Ngunit tinanong niya rin ang mga ito kung narinig ba nila ang balita na kung saan nawala ng damit ang kanilang sect sister noong nakaraang araw. Bigla namang sinabi ng dalawa na alam nila ito. Agad naman na tumawa si Zhou Fan at kanyang sinabi na siya ang nakalaban ng kanilang senior sister, kaya kung hindi nila tatawagin ang kanilang Tower Master ay kukunin niya rin ang mga damit nito. Nagalit naman ang dalawang bantay dahil sa sinabi ng ating bida ngunit agad naman niyang nilabas ang kanyang aura upang takutin ang dalawang ito. Kaya biglang natigil na lang ang dalawang babae dahil sa lakas ng aura na ito. Sinabi rin nila na maghintay lamang sila dito dahil tatawagin na nila ang kanilang Tower Master. Napahawak naman sa mukha si Tianba nang makita niya ang ginawa ng kaibigan niya. Bigla namang tumawa si Zhou Fan at kanyang sinabi na kung nais niyang mapasunod ang mga ganitong klase ng tao ay kailangan niyang takutin ang mga ito. Hindi naman ito pinansin ni Tianba at naisip niya na lang na sana ay hindi magalit ang Tower Master dahil sa ginawa niya sa mga bantay. Agad naman na nakabalik ang dalawang bantay at kanilang inulat na maaari na silang tatlo na pumasok sa loob. Agad naman na nagpasalamat si Tianba sa kanila nang marinig niya ito. Habang paalis ang tatlo ay nagtanong naman ang kasamahan ng bantay kung sinabi niya ba sa kanilang master kung ano ang sinabi ng ating bida. Agad naman na sinabi ng isang babae na oo. Ngunit nais pa rin na makausap ng kanilang Tower Master ang mga ito, kaya sa ngayon ay hintayin na lang nila kung ano ang mangyayari sa bastos na ito. Nagsaad rin ang babae na ayon sa master nila, isang baliw ang lalaki na ito kaya hindi nila dapat nagalitin ang tao na ito. Bigla namang tumawa si Zhou Fan at tinitigan niya ang dalawa na parang nais niyang patayin ang mga ito. Kaya bigla na lang na natigil ang pag-uusap ng dalawa at napuno ng takot ang katawan nila. Tumawa naman si Zhou Fan dahil talagang natakot na lang ang dalawang babae na ito sa kanya. Nang makapasok ang tatlo sa loob ay sinalubong naman sila ng Tower Master na si Kai Qing. Napansin rin niya na buhay pa nga ang bata na ito kahit na alam niyang napinsala na siya ng lason sa laban niya kay Yan Fu. Kaya napatanong na lang ang Tower Master kung paano kaya ito nangyari. Agad naman na nagbigay galang si Tianba nang makita niya ang Tower Master. Ngunit agad naman na sinabi ng Tower Master na hindi na niya kailangan na gawin ito. Inalok niya rin ang mga ito na maaari na silang umupo.
Nagpasalamat naman si Tienba dahil sa mabait na trato sa kanila ng Tower Master, ngunit bigla naman siyang nagulat nang umupo si Joe Fan sa gilid ng Tower Master. Kaya nagulat na lang ang dalawang magkapatid dahil talagang walang takot ang kaibigan nila. Ang malala pa ay parang pagmamayari niya lang ang tower na ito kung umupo siya sa tabi ng Tower Master na ito. Kaya napuno na lang ng pawis ang mukha ni Tienba dahil alam niyang ikakamatay nila ito kapag nagalit sa kanila ang Tower Master. Kaya nasabi na lang niya na kung ito ang gagawin ng kanyang kaibigan, sana ay hindi na lang niya sinama ito dito. Kaya agad na lang nalumuhad si Tienba at humingi rin siya ng paumanhin sa Tower Master dahil sa inasal ng kaibigan nila. Natawa naman ang Tower Master at kanyang sinabi na hindi niya kailangan na humingi ng tawad dahil alam niyang ito na ang pagkatao ng kaibigan nila. Kaya inalok na niya ang mga ito na maupo at mahinahon ang mga ito. Agad naman na nagpasalamat ang dalawa nang marinig nila ito. Nanginginig rin na naglakad ang dalawa upang maupo sa upuan kaya napatawa na lang ang Tower Master dahil sa naging reaksyon ng dalawa. Sinabihan niya rin ng magkapatid na hindi impyerno ang lugar na ito kaya hindi nila kailangang matakot. Sinabihan rin niya ang mga ito na maaari silang maging kalmado tulad ng ginagawa ng kaibigan nila. Bigla namang nagulat si Tienba nang makita niyang kinain pa talaga ni Songyu ang pagkain ng Tower Master. Kaya minura niya na lang ang kaibigan niya at kanyang nasabi na talagang hindi titigil ang pasaway na ito hanggat hindi napuputol ang ulo niya. Ngunit napansin rin ni Tienba na parang hindi man lang nagagalit ang Tower Master kahit na parang mayabang ang pag-asta ni Songyu sa kanya. Kaya hindi niya inasahan na ganito pala kabait ang Tower Master ng tore na ito. Ngunit upang matapos na ang pag-uusap na ito ay agad naman na sinabi ni Tienba na nandito sila upang magbigay ng request sa Tower Master. Agad naman na sinabi ng Tower Master na sabihin niya kung ano ito. Agad naman na sinabi ni Tienba na sa nakaraang araw ay nagkaroon sila ng away sa kanilang disciple na si Dandan at mula nang mangyari ito ay napuno na ng takot ang kanilang buhay dahil baka patayin sila ng kanilang pamilya. Kaya hiniling niya sa kanya kung maaari ba itong bigyan ng solusyon ng Tower Master. Nakangiting sinabi naman ng Tower Master na alam niya ang ginawa ng kanilang disciple kaya siya na mismo ang mag-aayos nito. Ngunit tinanong niya ang mga ito na ayon sa narinig niya ay napinsala ng matinding lason ang katawan ni Songyu. Kaya nagtataka siya kung paano gumaling ang katawan niya matapos ang ilang araw lamang. Kaya tinanong niya ang ating bida kung ganito lang ba kabilis na magamot ang lason ng Yawang Temple. Bigla namang napatingin si Tienba kay Joe Fan at parang nais niya na sagutin ito ng ating bida. Naisip naman ni Joe Fan na kahit pasaway ang Tienba na ito ay parang kaibigan niya na rin ito. Kaya nagdesisyon na lamang siya na sagutin ang katanungan ng babae na ito dahil alam niyang pabor sa kanya ito. Nilapag niya ang prutas sa mesa at kanyang sinabi na ang totoo nito ay sinagip lamang siya ng isang misteryosong babae kaya mabilis lang na gumaling ang lason sa katawan niya. Nagtaka naman si Kai Ching nang marinig ito kaya tinanong niya ang ating bida kung sino ang misteryosong babae na ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na nakilala niya lamang ang babae na ito sa lugar kung saan nakatira ang lahat ng mga nagmula sa third-rate na pamilya. Sinabi rin niya na tinatawag ang babae na ito ng mga tao doon bilang The Lady of Plagues. Bigla namang nagulat si Kai Ching nang marinig niya ang pangalan ng babae na ito. Napansin naman ni Joe Fan ang kanyang naging reaksyon kaya nasabi na lang niya na alam ng Tower Master kung sino ang babae na ito. Ngunit bigla namang nag-iba ang reaksyon ng Tower Master at kanyang sinabi na talagang maswerte ang ating bida dahil nakakita siya ng isang mabait na tao tulad ng tumulong sa kanya. Dagdag pa niya na tama nga ang kasabihan nila na sa isang buhay ng tao ay may isang bagay na kakaibang mangyayari sa kanila, kaya sa tingin niya ito ang oras na yon. Ngumiti naman si Joe Fan nang marinig ito at nagpasalamat na lang siya sa sinabi ng Tower Master. Nakahinga naman ng maluwag si Tienba nang makita niyang hindi naman nagalit ang Tower Master na ito. Agad niya rin na nilabas ang isang magandang litrato na binibigay niya sa Tower Master bilang isang regalo sa pagbigay niya ng oras sa kanila. Napaisip naman si Joe Fan na mahal ang regalo na ito kaya natuwa na lang siya dahil ibibigay lang ni Tienba ang regalo na ito. Nagsaad naman ang Tower Master na tatanggapin niya ang regalo na ito ngunit kailangan itong dalhin pabalik ni Tienba. Pinangako niya rin na gagawin niya ang kanyang aksyon upang maputol na ang alitan nila ni Dandan. Ngunit agad naman na nag-alala si Tienba nang marinig ito at kanyang sinabi na ang bagay na ito ay regalo nila sa kanya, kaya kung hindi niya tanggapin ito ay hindi mapapalagay ang kanilang kalooban. Wala namang nagawa ang Tower Master at kanyang sinabi na tatanggapin niya ang regalo na ito. Agad niya rin na inutusan ng kanyang tauhan na kunin na ang larawan na ito. Nakahinga naman ng maluwag si Tienba nang marinig niya ang sinabi ng Tower Master. Nais niya rin sanang magpaalam na dahil tapos na ang kanyang layunin dito.
Ngunit bigla naman siyang pinigilan ng Tower Master. Agad niya rin na tinawag ang kanyang tauhan upang magdala ng alak na maaari nilang mainom. Nakangiting sinabi rin ng Tower Master na ang alak na ito ay isang mahalagang alak na sila mismo ang gumawa, kaya bilang pasasalamat niya sa regalo nila ay nais niyang bigyan sila ng inumin. Sinabi rin niya na ito ang kanyang magiging regalo sa kanila. Agad naman na binigyan ng tauhan niya ang dalawa ng alak. Nagpasalamat naman si Tienbas sa pagbibigay ng alak ng Tower Master sa kanila at kanyang sinabi na tatanggapin nila ang magandang alak na ito. Agad naman na sinabi ng Tower Master na huwag na silang maiyang inumin ito. Nang mainom na ni Tienba ang alak na ito ay agad naman niyang sinabi na talagang maganda ang alak na ito. Ngunit bigla naman silang bumagsak at ang mga ito ay nakatulog sa mesa. Kaya nang makita ito ni Joe Fan ay agad niyang tinanong ang Tower Master kung may nais ba siyang pag-usapan. Ngumiti naman ang Tower Master dahil sa tingin niya ay alam na ng ating bida ang balak niya sa simula pa lang. Seryosong sinabi naman ng Tower Master na may ipapagawa siya sa ating bida na isang misyon. At kung papayag siya na gawin ang misyon na ito ay hahayaan niyang buhay na makalabas ang kanilang mga pamilya sa lungsod na ito. Naging seryoso naman si Joe Fan at tinanong niya ang Tower Master kung ano naman ang gagawin niya kung ayaw niyang tanggapin ang misyon na ito. Agad naman na nilabas ng Tower Master ang kanyang aura at kanyang sinabi na hindi lamang siya ang mamamatay kapag hindi niya ginawa ang misyon na ito, dahil kahit ang buong pamilya niya ay mamamatay rin. Ngunit hindi naman natakot si Joe Fan sa sinabi ng Tower Master at seryoso niya ring tinanong ito kung tinatakot ba siya nito. Nagsaad naman ng Tower Master na hindi ito isang pananakot. Alam niya rin na walang kinakatakutan si Joe Fan. Ngunit alam niyang nandito ang mga ito upang maresolba ang away nila ni Dandan, kaya kung hindi siya papayag dito ay hindi rin siya gagawa ng paraan upang maayos ang away na ito. Binalaan niya rin ng ating bida na ayon sa ugali ng kanilang disciple na si Dandan ay alam niyang hindi nito hahayaan lang na mabuhay ang kanilang mga pamilya. Tumawa naman si Joe Fan at tinanong niya kung ano ang nais niyang ipagawa sa kanya. Ngunit agad naman niyang sinabihan ng Tower Master na kung hindi niya kayang gawin ang misyon na ito ay ayos lang sa kanya na patayin nila ang buong pamilya niya. Naging seryoso naman ang Tower Master nang marinig ang sinabi ng ating bida, na sabi niya rin na talagang baliw ang tao na ito. Dahil talagang kalmado pa rin ito kahit na nakataya na ang buhay ng kanyang angkan sa misyon na ito. Kaya naisip na lang niya na ito ang klase ng tao na mahirap kontrolin. Kaya sinabi na lang niya na ang misyon na ito ay hindi niya ikakamatay dahil nais lamang niyang nakawin niya ang isang mahalagang bagay. Agad naman na tinanong ni Joe Fan kung ano ang bagay na ito. Seryosong sinabi naman ng Tower Master na ang bagay na ito ay ang pinakamahalagang kayamanan ng kanilang sect, ang Budi Roots. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig ito, kaya muli niyang tinanong ang Tower Master kung ano ang sinabi niya. Agad naman na sinabi ng Tower Master na nais niyang nakawin ni Joe Fan ang Budi Roots na pagmamay-ari ng kanilang sect. Tumawa naman si Joe Fan nang marinig ito dahil talagang hindi pa nawawala ang kanyang swerte, na sabi niya rin na talagang tinutulungan siya ng mga Panginoon dahil muli naman siyang magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang kayamanan na ito. Ngunit tinanong niya rin ang Tower Master kung bakit niya nais gawin ito sa kanilang sect kahit na isa siyang Tower Master ng sect na ito. Hindi naman ito sinagot ng Tower Master at kanyang sinabi na wala na siyang pakialam kung ano ang rason niya. Bigla namang nagsaad si Joe Fan na ang kanilang lungsod ay napakalaki, kaya hindi niya alam kung saan makikita ang kayamanan na ito. Agad naman na binato sa kanya ng Tower Master ang isang mapa at kanyang sinabi na napagplanuhan na niya ito. Ang kailangan niya lang gawin ngayon ay pag-aralan ang blueprint ng kanilang mansyon upang mapuntahan niya ang lugar kung saan nakatago ang kayamanan na ito. Seryosong sinabi rin ng Tower Master na batay sa talino at kakayahan ng ating bida alam niyang hindi siya mahihirapan na mapasok ang lugar na ito. Naging seryoso naman si Joe Fan dahil sa tingin niya ay may tinatago ang babae na ito. Naging seryoso rin siya dahil sa tingin niya ay maaaring isang patibong ang misyon na ito upang mahuli siya ng mga ito. Ngunit naisip rin niya na ito lamang ang pagkakataon niya na makuha ang Budi Roots na ito, kaya sa tingin niya ay dapat niyang tanggapin ang misyon na ito. Nagtanong naman ang Tower Master kung ano na ang desisyon ng ating bida tungkol sa misyon na ito. Binyantaan rin niya ang ating bida na kung sakaling tanggihan niya ang misyon na ito ay aalisin niya agad ang mga mata niya at puputulan rin niya ang kanyang dila upang maiwasan nila na kumalat ang balita na ito. Tumawa naman si Joe Fan nang marinig ito. Kaya tinanong na lang niya ang Tower Master kung may pagpipilian pa ba siya, kaya tatanggapin niya na lang ito. Ngunit biniro rin niya ang Tower Master na walang kwenta kapag naputol lamang ang kanyang katawan, kaya mas gusto niya pang mamatay o hindi kaya ay patayin sila kapag nagkaroon siya ng pagkakataon.
Nagsaad naman ang Tower Master na ayaw niyang pumatay ng mas mahina sa kanya. Ngunit ang pagtanggal ng kanyang mga mata at pagputol ng kanyang dila ay isang paraan lamang upang maiwasan na kumalat ang impormasyon na binigay niya sa kanya. Nagbiro rin ng Tower Master na alam niyang talentado ang ating bida kaya hindi niya maaaring hayaan na lang na mabuhay siya kung hindi niya tatanggapin ang misyon na ito. Naging seryoso naman si Joe Fan at nasabi niya na kahit maganda ang mga babae sa sect na ito ay dapat lang na hindi pagkatiwalaan ang mga ito. Ngunit bigla namang napatigil sa pag-iisip si Joe Fan nang marinig niya na nais nang ipanakaw sa kanya ng Tower Master ang Booty Roots ngayong gabi. Kaya nagtanong na lang siya kung bakit mamayang gabi agad. Ipinaliwanag naman ng Tower Master na isang beses lang maaaring magpakita ang kayamanan na ito sa kanilang treasury storage, kaya ito lamang ang pinakamagandang pagkakataon nila upang makuha niya ito. Dahil kung hindi niya manako ito mamaya ay tiyak na mawawala na ang Booty Roots sa kanilang storage dahil pinuprotektahan ito ng kanilang pinuno. Nagtaka naman si Joe Fan kung sino ang pinuno na ito. Seryosong sinabi naman ng Tower Master na ito ang pinakamagandang babae sa kanilang sect at ang kasalukuyang head ng kanilang pamilya. Ang Tianning Beauty, si Chi Ching Shen.